Tatlo ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Baguio at Davao Oriental. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nagngangalit na apoy ang lumamon sa bahay na ito sa Barangay Pacdal, Baguio City kagabi. Pasado alas 8 nang sumiklab ang sunog. Sa bilis kumalat ng apoy, isang lalaki ang natrap. Nagtulong-tulong naman ang mga bombero at mga residente para labanan ang apoy. Pero nabigo silang sagipin ng lalaki. Mahigit 2 oras bago naupula ang sunog. 3 pamilya naman ang apektado at kinailangang ilikas. Sunog din ang lumamon sa ilang bahay sa Tibanban Governor Generoso sa Davao Oriental. Nagliwanag ang gabi dahil sa laki ng sunog. Bukod sa mga bahay, nadamay rin ang ilang motorsiklo. Dali-daling lumikas ang mga residente. Pero ang isang mag-ina, natrap sa kanilang bahay at nasawi. 2 bahay ang naabo. Iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog, pero posibleng dahil ito sa pumalyang linya ng kuryente. Walang hawak sa yero ah! Nagkagulo naman ang mga residente sa Barangay Dalig sa Antipolo, Rizal kahapon dahil sa sunog. Mabilis na kumalat kasi ang apoy sa pagitan ng mga bahay. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog at tuluyang naapula. 6 na pamilyang nasunugan at kasalukuyang nanunuluyan sa eskwelahan ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Aabot naman sa 20 bahay ang naabo sa Barangay San Vicente sa Quezon City. Sa kabila nito, walang nasawi o nasaktan sa sunog. Mahigit 35,000 piso ang halaga ng ari-ari ang nasira. Iniimbisigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.